They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa mayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, naku mare! It's a beautiful Wednesday morning na naman po sa inyong lahat. At syempre kung bakit ganito kataas ang aking enerhiya, aba kasi nag-take ako ng MX3 Coffee Mix. Alam mo ba kung anong meron dito? Talaga nga naman nakakabusto ng energy pag umaga. Hindi lang dahil syempre masarap ito sa pakiramdam na makainom ng kape. Dahil alam mo ba na ang bawat MX3 coffee mix ay may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidants benefits at cholesterol free. Alam mo din ba na ito ay low acid coffee na may low calorie sweetener na kung tawagin ay sucralose na hindi nakakapagpataas ng ating blood sugar at blood pressure. Kaya wala kang dapat ipangamba. At syempre para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung may katanungan ka pa, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Yon! Happy Wednesday morning po sa lahat pa rin po ng ating mga panggana na katutok sa Energy FM. Sa mga bumabiyahe ngayon, sa mga kuya mong drivers, hi boys! O, diba? At syempre sa lahat pa rin po ng mga car wash boys. Balita ko dyan sa may Domingo yung car wash dyan. And lagi nakatutok sa Energy FM. Hi boys! Ayan. Hayaan mo minsan dadayo ako dyan. Magbasaan tayo. Gusto mo yon? Gusto ko yon! Ang harot, Diyos ko, midweek na nga, nakakaloka. Uy, maraming salamat po sa lahat pa rin po ng mga, alam mo yung nagpunta kagabi dyan sa may SM Megamall na nakisaya sa amin sa, ano mo yun, sa advanced screening ng Sinisindak featured film na Mads. Ang saya-saya lang po sa lahat pa din po ng mga nagpunta, na mga nakisaya, nakitakot. Actually, hindi nga nakakatakot eh. Ayokong i-spoil yung movie pero panoorin nyo. Promise. Ang saya nun. Party yan ng ng Crystal Sky Entertainment. Thank you so much po. And of course, sa SM Cinema, thank you so much for accommodating Energy FM. Of course, sa lahat pa rin po ng mga nakatutok ngayon, ako pa rin po si Kapitana Sista. Ayan, sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora na nakasama ko kagabi. O, diba? Ginulat-gulat ko siya. Diba? To Dias level. Eto na ang baklita sa Woo! Diba? Hi pa rin po sa inyong lahat. Sa mga nanonood
nanonood sa amin via our Facebook Live. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga kaipanig ng mundo, hello pa rin po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood din via our TikTok and YouTube account sa ating Team Replays. Hello po! Hi po sa inyong lahat. At syempre yung mga silent mommies na sumusuporta sa Baklitas. Ang dami. Halos puro nanay pala. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan sa magandang umaga. Pero bago ang lahat, nako, diba? Kung binati natin ang mga mommies, batiin din naman natin ang mga daddies, ang mga boys na nakatutok sa mainit na labanan ng PBA at ng NBA games para sa ating Chika sa Arena! Diba? Siyempre ang ating chika sa arena ay hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talagang nga naman to the highest level, but before that, I'd like to greet Miss Gracie. Yan, happy birthday once again dahil kahapon nandyan po tayo sa office ng DG Plus. Hello po sa lahat ng DG Plus team, lalo sa brands ng Arena Plus, ng Bingo Plus. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Of course, kina Dexter Zabala, Nino Tondo, Christian Nagazawa. Ay, diba? Hi, Sir Christian. Mwah. Bakit may pag-mwah? Of course, kay Ira Panilla. Diba? Kay David. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga bagong friends na nakilala ko dyan kahapon, sina Darwin. Hi, Darwin. Of course, napakapoging si Sir Jamie. Friends na kami dyan, in fairness. And I love him. I love him! Harot. Naku, eto na nga muna, hindi ba? Dahil mamayang gabi na matutunghayan ng lahat ang Game 2 na pagharap muli ng Barangay Ginebra at ng Talk and Text, kung saan nga naman sila ay magbabakbakan para sa Game 2 ng 49th Season Governors Cup ng PBA at magaganap yan mamayang gabi sa Araneta or Smart Araneta Coliseum. Makabawi kaya ang Barangay Ginebra sa kanilang pagkatalo sa kanilang Game 1 o makuha muli ng TNT ang kanilang pangalawang panalo mamayang gabi? Ay tutunghayan natin at masasaksihan natin yan ng bonggang-bongga. Hindi ba? Papatalo pa ba ang Ginebra? Ngayon nakabalik na sa Araneta Coliseum ang laro na kung malalaman natin yan. Nakakaloka itis. Pero samantala naman mga pangga, nako eto na. Mainit pa rin na tinututukan ang opening ng Eastern and Western Conference game ng NBA, kung saan nga naman tinalo ng Brooklyn Nets. Actually, hindi. Nanalo ang Denver Nuggets against Brooklyn Nets. Actually, nag-OT pa ito, diba? Nakamit ng Denver Nuggets ang score na 144 against Brooklyn Nets na 139. Samantala naman ang Timberwolves ay natalo naman sa Mavericks kanina. Oo, nakakaloka yan to the highest level, diba? Tinalo ng Mavericks sa score na 120 against 114 ng Timberwolves yan. At syempre ngayong araw naman din, tinalo ng Sacramento Kings ang Utah Jazz sa score na 113 against 96. Diba? Nakakaloka. Ngayon kasi nagaganap pa ang laro ng Golden State Warriors at ng Pelicans dahil halftime pa din. Pero sa mga oras na ito ay lamang ang Pelicans sa score na 51 against Golden State Warrior na 47. At yan po muna mga kaganapan sa mundo ng pagbubukas ng new season ng NBA para sa Eastern and Western Conference nila, na nakakaloka. Mahaba-haba pa ang ating tututukan sa laro ng NBA, pero for the meantime mukha daw yata para naman sa Eastern Conference, dalawa pa rin na nangunguna, 'di ba? Na kuponan na ang Cavaliers na may 4-0 na, ang Celtics may 4-0 din. Samantala naman sa Western Conference, nangungunang dalawang team, ang Thunders na may 3-0 at ang Suns na may 3-1 na scores, at kasabay ng Lakers din may 3-1 at ng Mavericks. Yan, ako nakakaloka. Mukhang mahaba-haba pa ito kasi mukhang Game 10
10 games yata ang antabayanan natin bago umusad sa quarterfinals kung sino nga ba ang mga uusad at sino tatanghaling kampiyon na ngayong taon dito sa NBA Finals. Malayong-malayo pa yan, nakakaloka. But in the meantime, yan po muna mga kaganapan sa mundo ng PBA at ng NBA para sa ating chika sa arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Ang kakaloka, pero bago ang lahat, kung wala ka pang Arena Plus sa inyong mga cellphone, i-download mo na yan para mapanood mo ng live ang games ng PBA at ng NBA through Arena Plus. Diba na nakakaloka? Dahil tinanghal lang naman sila bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Dahil kaastig natin dyan ang ating mga Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Ayan, mamaya may laro sila against TNT. At ng ating Pinoy Pride na umariba sa mundo naman ng NBA ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. Nakakaloka ETS, diba? At ang newest endorser, napaka-pogi na si Austin Taylor Reeves. Basta talaga pogi. Pogi naman talaga silang lahat, diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, mga pangga, download Arena Plus app now in App Store and you can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Siyempre, paalala pa rin natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. O, diba? Nakakaloka yan. So, eto na nga. Matapos tayong, alam mo yun, umariba. O, diba? Umariba letran. Sa mundo ng basketball, nako, eto na, mukhang ariba na naman tayo sa panibagong chikang ating nasagap habang tayo ay nakikimingle, nakikipagtakutan. Diba, kahapon dyan sa SM Mega Mall para sa Sinisindak na, alam mo yun, na nakakasindak talaga. Dahil mas nasindak ako nang mabalitaan ko na mukha daw yatang itong si Anna Ramsey. O, diba? Ay tuluyan na nga daw na sinibak ay sa programang Will to Win. Nakakaloka naman yun. Bakit? Diba? As in talaga nga naman dahil nga parang alam mo yung tinanggal na nga daw silang tatlo. May tatlo sila doon sina Cindy Miranda, Anna Ramsey, tsaka Christine Bermas. Parang tinanggal na daw sila ng bongga bilang co-host dito sa Will to Win. Ano na naman ang nangyayari kay Kuya Will? Nag-file lang siya ng candidacy. Nag-tsugi-tsugi bem-bem naman siya ng mga host. Nako, nakakaloka. At, diba, kasama din daw pala sa mga tinanggal ay itong si Roberta Tamundong, tsaka itong si Gaba, yung isa na yung mga beauty queens na nakakaloka. Parang nakakasad naman. Roberta Tamundong tsaka itong si Gaba Basiano ay dalawa din. Kumaga 5 sila na tinegi bells na nakakasad. Na parang sabi ng ilan, ay, mukha daw yatang itong si Anna Ramsey, mukha daw yatang nag-wrong move. Diba? Na-checkmate siya. Dahil nga, syempre, pinagpalit niya yung magandang oportunidad na meron sana sa Showtime sa kanya. Lalo ba nakikilala na siya sa Showtime online nila. Kasi doon sila nag-host, diba? Kaya lang, dahil syempre may alok sa kanya ang Will to Win na mapabilang dahil nga ito'y magbubukas nga, diba? At muling e-ere sa telebisyon, ay kanyang tinalikuran ang magandang oportunidad na binigay ng ABS-CBN sa kanya. So ngayon, ang mga tao napapaisip. So ngayon, tinegi-bambam ka, balik Showtime. So parang ang question na naman ng mga utawnes, tatanggapin kaya siya muli ng Showtime? 'Di ba? Kasi syempre, once, 'di ba, binigyan ka na ng isang magandang chance, 'di ba? Although sabi nga nila, there's always second chance naman. Kaya lang kasi syempre, kung sabi nga ng ilang mga netizen, kung bibigyan na naman siya ulit ng second chance, tapos pag may mag-alok na naman sa kanya, iiwan na naman niya ulit ba ang Showtime? Ganun ba 'yon? 'Di ba? Kung lesson learned ito para kay Anna Ramsey na in life you have to choose only one. Saan ang galing 'yun, bakla? Hindi, parang marami lang din talaga nang hihinayang kasi nga syempre, 'di ba? Andun ka na 'di ba? Although wala mga kasiguruhan nga naman sinasabi ng iba kasi wala nga silang franchise, but still, 'di ba? Magkaroon ka ng platform na alam mong may kasiguruhan kasi katulad nito, 'di ba? Na
yung una nababalita na pag-iinitan sila, 'di ba? Parang napagalitan siya, 'di ba? Pero nandun pa din. Pero ngayon, yung balita na I don't know kung confirm na nga talagang tinanggal, pero ito yung nagsisirculate na balita na 5 beauty queens ngayon or yung mga, alam mo yun, mga babaita na kasama niya doon sa Will to Win ay tinegi boom boom na lang niya. Parang naiwan na lang yata is parang sila Boobsy Wonderland tsaka yung isang parang influencer din or comedian din na kinasad ng iba. Pero sabi naman ng iba, kaya daw ito ginawa, pa lang. Kasi wala pang konfirmasyon eh. Kaya daw ito ginawang hakbang dahil may gagawing parang reformat sa Will to Win. So ano na, magiging public service na yon, ganon, diba? So parang magiging ano na ito, yung parang ano bang meron na lingkod bayan, ganon ang programa ng Will to Win. Kasi diba, ang peg ngayon ni Willie Revillame is, alam mo yun, makapaghatid ng mas malaking tulong. And which is dati contradicting sa sinasabi niya na hindi ko kailangan ng politika para lamang makapaghatid ng tulong. Diba? Totoo yan. Sinasabi niya yun on national TV. Diba? Nung unang mga napabalitang, diba? Yung parang few years back, diba? Napabalitang tatakbo siya pero kanya itong pinabulaanan na kanya din sinabi na hindi ko kailangan ng posisyon para makapaghatid ng tulong. Diba? Yung mga ganon. Dahil syempre, alam mo yun, naniniwala siya sa kanyang programa and which is okay naman din dahil marami din namang umaasang kababayan natin ng mga tulong na ibinibigay lalo pat sa mga papremyong ipinamimigay nila sa Will to Win. Pero ang hindi lang maintindihan ng mga tao, 'di ba? Bakit? 'Di ba? Kung hindi ka nilalayasan ng co-host mo, tinatanggal mo, ano ba talaga, 'di ba? So gawin na lang ba natin itong Teletubby show gano'n? Char lang! Char! Huwag wag niyo seryoso. Bakla, oh. Char lang, ha? Sabi ko nga, char. Diba? Huwag kayong pikon. Hindi, totoo lang. Pero dun nga, babalik tayo kay Ana Ramsey. Marami nga talagang nanghihinayang. Lalo pat very talented din naman siya at napapansin na siya sa mundo ng hosting. Yun nga lang talaga, since ngayon, pabalita ng chinugi siya sa Will to Win. So ngayon, ang ano ba, babalik ba siya ng ABS-CBN? At yung mga nakabimbing tanong, diba, ng ilan natin mga chismosang kapitbahay, tanggapin pa ba kaya? Diba? Pangatlong tanong, kung tanggapin naman ulit, anong kasiguruhan na hindi na niya ulit iiwan yung show dahil lang sa may offer? Diba? Yung mga ganon na may mga pros and cons kasi yan eh, diba? Na ngayon, diba? Siguro magsilbing leksyon ito para kay Ana Ramsey. Yun nga lang talaga sana, diba? Kung gaya na sinasabi dati ni Meme Vice na full support pa rin naman siya kay Ana Ramsey, posibleng makabalik pa siya for second chance. Kung makabalik man siya, sana pagbutihin na niya at i-embrace na niya yung mga taong totoong tumulong sa kanya. Hindi ka naman sinasabi na hindi siya tinulungan ni Kuya Will, di ba? Eh yun nga lang talaga, madalas kasi buringot nga yun, di ba? Madalas kasi mainit ang ulo niya sa hindi natin malamang dahilan. Bakit nga ba? Di ba? Hindi ba siya nakapagkape? Di ba siya nakatulog? O talagang, alam mo yun, hobby na lang talaga niya yung pagalitan ng mga tao. Yun yun. Char lang, ha? Nakakaloka yun. But anyways, good luck na lang din to Ana Ramsey kung saan man, alam mo yun, ahantong muli ang iyong journey sa pag-host o kaya sana may magbukas pa rin ng oportunidad for you dahil unang-una gaya ng sinabi ko, napakagaling mo nga, alam mo yung beauty queen, actress, TV host, diba? Na personalidad, diba? Na for sure naman na hindi ka pagkakaitan na ng, alam mo yun, ng pwesto sa limelight sa lalo pat pagdating sa entertainment world. Well, in the meantime mga pangga, ayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aking pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman na ako na may kinalaman pa rin sa Showtime. Kung ano man yan, ay sama-sama pa rin natin pakatutukan yan. Muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. We are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo